Nakakatawa kasi nung bata pa ako, pagka napag-usapan negosyo, iniisip ko palagi, hindi ako pwede dyan. Unang-una, parents ko hindi naman negosyante. Tinuruan ako para maging empleyado. Daral ako, tinapos ko talaga para kumita ako as an employee. Walang masama sa pagiging employee, pero later on, naiintindihan ko na kung ano yung negosyo. Pagka napag-usapan ng negosyo kasi, ang iniisip ko palagi is money o pera. No? Dalawang bagay tungkol sa pera at negosyo. Unang-una is tinatanong ko sa sarili ko at tinatanong ko rin sa iba, ano ba yung negosyo na malaki ang kita? Pangalawa is magkano ba ang kapital na kailangan ko para makapagnegosyo ako? Mali pala kasi unang-una, ang unang consideration is saan ba malaki ang kita, maganda yung trabaho kasi konti lang naman gagawin mo. Ibig sabihin nun is naghahanap ka ng negosyo na baka hindi mo kayang gawin. Pangalawa, yung kapital naman pinag-uusapan is again, nagkakaroon ng limiting belief. No? Nagkakaroon ng limitasyon kaagad kasi hindi ko kayang i-put up yung capital. So kaagad those two questions, pagka yun ang aking in-entertain sa aking utak, hindi na talaga ako maka-advance. No? Na-realize ko, ang negosyo is nagsisimula dun sa ano meron ka. Pwedeng empleyado ka sa isang construction company, so natural na mapunta ka sa construction as contractor. No? Pwedeng empleyado ka sa isang BPO company, you're the training manager. No? So napunta ka sa training, no? As a business or as a freelancing business that you might have. No? Pwedeng English teacher ka, no? And later on, you have your own English teaching classes, no, for foreigners, no, lalo-lalo na yung mga foreigners. So, ang dami opportunities na actually nilalagay tayo ng Diyos doon sa employment para makadevelop tayo ng kakayanan, no? Whether magstay tayo sa employment or magnegosyo tayo, it doesn't really matter. It's a matter of what you want to do with your life. So, tandaan lang natin that negosyo or business is not about having more than enough money in order for you to be bold enough to venture into something, no? It starts with you being an employee, developing the skills and capability that you might eventually need in going into business. So, doon nagsisimula yung negosyo. Huwag natin isipin magkano ba ang kapital, saan ba maganda ang kita. Kasi kung gumagaling tayo sa ginagawa natin, as a business person, gumagaling tayo, nag-expand yung business natin, lumalaki yung ating kita.